Narito ang mga nangyaring trade sa huling minuto sa trade deadline. Kawawa si Dennis Schroeder. Durant nawala ng gana sa Suns nang malaman na naging available sa trade deadline at debut ni Luka Doncic nakaset na. Ngunit bago ang lahat, kung gusto nyo ng basketball shoes, New Precision 6, mabibili lang sa halagang 2,100. I-click lang ang link sa comment section. Marami ang nagspekula na magiging mahirap ang trade deadline ngayong taon dahil sa mga bagong paghihigpit ng CBA na lubos na naglilimita sa kakayahan ng mga koponan pagdating sa luxury tax. Ngunit naghari pa rin ang malalaking balita sa araw na iyon. Nanatili si Kevin Durant sa kanyang team. Natapos na rin ang matagal ng usapin tungkol kay Jimmy Butler noong Huwebes ng araw. Nagkasundo ang Golden State Warriors at Miami Heat para dalhin ang hindi na masayang star player sa San Francisco matapos ang ilang linggong kaguluhan sa South Florida. Ang unang blockbuster trade ng season at isa sa pinaka-nakagugulat na kasunduan sa kasaysayan kamakailan ay naganap noong linggo ng araw. Ipinadala ng Dallas Mavericks ang superstar nilang si Luka Doncic sa Los Angeles Lakers kapalit ni Anthony Davis. 2 beses na trade si Dennis Schroeder sa loob lamang ng wala pang 24 na oras matapos siyang pumirma ng lease sa San Francisco. Matinding mga araw ang dinaanan ni Dennis Schroeder matapos siyang i-trade ng Golden State Warriors patungong Utah Jazz noong Huwebes. Agad siyang ipinadala naman sa Detroit Pistons. Ayon kay Mark J. Spears ng ESPN, hinila palabas ng shower si Schroeder bago ang laban ng Warriors sa Utah kagabi. Kamakailan lang siyang nagrenta ng tirahan sa San Francisco at inakala niyang magtatagal siya sa Golden State. Ngunit ngayon, pinadala na siya sa Detroit. Ito na ang pang-4 na beses na na-trade si Schroeder sa cycle na ito. Una siyang ipinadala sa Warriors noong Disyembre 15 matapos ang maikling stint sa Brooklyn Nets. Naging bahagi rin siya ng trade na nagdala kay Jimmy Butler sa Golden State at na-link sa Miami Heat bago mariroot sa Utah. Si Marvin Bagley ay patungo sa Memphis bilang bahagi ng kasunduan para kay Marcus Smart. Kasama rin niyang lilipat si Johnny Davis. Miles Turner nakaligtas. Nakaligtas si Miles Turner sa trade deadline ng hindi na trade. Pacers ipinadala si James Wiseman sa Raptors. Makukuha ng Toronto Raptors si James Wiseman at cash mula sa Indiana Pacers sa huling minuto bago ang deadline. Ipinadala naman ng Los Angeles Clippers si Kevin Porter Jr. sa Milwaukee Bucks kapalit ni Marjon Beauchamp ayon sa maraming ulat. Ang kasunduang ito ay isang 1-for-1 swap ng dalawang batang manlalaro. Ang sumunod, ipinadala ng Memphis Grizzlies si Marcus Smart at isang 2025 first round pick to Washington Wizards kapalit ng 2 second round picks ayon kay Shams Charania ng ESPN. Kasama rin sa trade ang Sacramento Kings na makukuha si Jake LaRavia bilang bahagi ng kasunduan. Ang Hawks naman ay gumagalaw bago ang deadline. Ipinadala ng Atlanta Hawks si Cody Zeller sa Houston Rockets kasama ang isang second round pick na dating pagmamay-ari ng Rockets. Ayon kay Shams Charania, hindi pa malinaw kung ano ang kapalit na makukuha ng Hawks mula sa deal na ito. Ang Clippers ay ipinadala sina Terrence Mann at Bones Hyland sa Hawks. Sa huling minuto bago ang deadline, ipinadala ng Los Angeles Clippers sina Terrence Mann at Bones Hyland sa Atlanta Hawks kapalit ni Bogdan Bogdanovic at 3 second round draft picks ayon kay Shams Charania. Cleveland ipinadala sina Caris LeVert, George Niang at picks sa Atlanta. Hindi man ito isang blockbuster trade tulad ng kay Kevin Durant o Jimmy Butler at nagkakahalaga pa rin ito ng draft asset para sa Phoenix. Pero nagdagdag ang Suns ng depth sa kanilang lineup. Pinahusay ba ng trade kay Jimmy Butler ang tsansa ng Warriors sa titulo? Sa wakas, natuldukan na ang matagal na alitan ni Jimmy Butler sa Miami Heat noong Huwebes nang siya ay matrade sa Golden State Warriors sa isang 4-team deal. Si Butler, 35 taong gulang, ay lumipat sa isang team na tumutugma sa kanyang depensibong estilo, pagiging matibay, playmaking at diskarte sa opensa. Makakasama niya sina Stephen Curry at Draymond Green habang sinusubukan ng Warriors na buksan muli ang kanilang championship window. Nasa 25-25 record ang Warriors at nasa play-in zone sa Western Conference. Kailangan nilang gumawa ng hakbang upang buhayin ang kanilang lumang core. Tama kaya ang pagkuha nila kay Butler? Malaking risk ito, lalo na't nagkaroon siya ng alitan sa ilang koponan, pero malinaw na naramdaman ng Golden State na kailangang may gawin sila. Dahil dito, tulad ng inaasahan, nagkaroon ng positibong epekto sa kanilang tsansang manalo ng NBA Finals ang pagkuha nila sa former Eastern Conference Finals MVP noong 2022-23. And Andrew Wiggins.
We robbed them. First round pick, protected. Okay, I'm gonna look at it right now and rotation. No, they didn't give out the year. No, Wait, are you kidding? I swear to God. Please tell me. Para naman sa Phoenix Suns, ang Phoenix ay nasangkot sa maraming espekulasyon bago ang trade deadline at kamakailan lamang ay naisakatuparan nila ang isang trade na nagpadala kay veteranong center Yusuf Nurkic sa Charlotte Hornets. Habang nananatili pa ring buo ang kanilang Big Three na sina Devin Booker, Kevin Durant at Bradley Beal, ang mga usap-usapang bumabalot sa koponan ay tila hindi nagdudulot ng magandang epekto sa kanilang locker room. Dahil sa kanyang paghihirap sa laro, si Beal ay naging trade candidate sa buong season sa kabila ng pagkakaroon niya ng no trade clause sa kanyang kontrata. Lumalabas din na halos matrade na si Durant pabalik sa Golden State Warriors, ngunit hinarang niya mismo ang deal sa huling sandali. Dahil sa mga usap-usapang ito, napunta ang koponan sa isang mahirap na sitwasyon at ayon sa ulat, nagresulta ito sa pagiging toxic ng kanilang locker room. Ang salitang gagamitin ko ang toxic, sinabi ni Ramona Shelburne sa NBA Today. Narinig kong napaka-awkward at napaka-weird ng shoot-around nila kahapon sa Oklahoma City dahil lahat ay nasa edge, nag-aabang kung ano ang mangyayari. Ngayon, may reset na kailangang gawin. Paano mo ipagpapatuloy ito bilang isang team? Ang mga trade rumors ay hindi nakakatulong sa Suns. May oras pa ang front office upang ayusin ang roster ng Phoenix bago ang deadline, ngunit lumalabas na mananatili ang team sa kasalukuyang lineup nila. Sa dami ng issue at alitan na tila bumabalot sa kanilang locker room, maaaring hindi ito magandang senyales para sa Suns. May record na 25-25, hawak lamang ng Suns ang pang-10 pwesto sa Western Conference at hindi nila napatunayan na sila ay isang finals contender gaya ng inaasahan sa kanila bago magsimula ang season. Sa papel, may sapat silang talento upang bumalik sa tamang direksyon, ngunit kung may lumalalang tensyon sa pagitan ng kanilang mga manlalaro, maaaring nasa panganib sila. Ano sa tingin nyo ngayon mga kaibigan sa hinaharap ni Kevin Durant sa Suns? Matapos niyang malaman na naging available siya ng Phoenix. Para naman sa bagong acquired ng Lakers na si Luka Doncic, kailangang maghintay ng 1 o 2 araw pa ang Los Angeles Lakers bago makita si Luka sa loob ng court. Ayon sa NBA insider na si Mark Stein, magiging delayed ang debut ni Doncic. Target ni Luka Doncic ang Martes laban sa Utah para sa kanyang Lakers debut. Ayon sa ulat, bumalik na siya sa 5-on-5 play-in practice at patuloy na gumaganda ang kanyang kondisyon matapos ang natamong left calf strain noong Pasko. Inaasahan sanang maglalaro si Doncic sa Linggo laban sa Indiana Pacers, ngunit naantala ito. Sa katunayan, inadjust pa ng ESPN ang kanilang schedule ng mga laro dahil sa matinding anticipation ng debut ni Doncic sa Los Angeles. Sa kabila nito, handa pa rin ang Lakers na harapin ang Pacers at subukang kunin ang panalo. Unti-unting umaakyat sa standings ang Los Angeles at nais nilang mapanatili ang kanilang momentum. Ang tambalan ni Doncic at LeBron James ay isa sa pinakaaabangan sa buong NBA at maraming fans ang excited sa pagbabalik ng Slovenian superstar. Isa si Doncic sa pinakamahusay na manlalaro sa liga at ngayon ay mayroon ng 25 taong gulang na star ang Lakers. Bukod kay Doncic, nakuha rin ng Lakers si center Mark Williams ngunit hindi pa tiyak kung kailan siya magde-debut. Nakapagdagdag ang Lakers ng isang solidong sentro upang patatagin ang kanilang lineup para sa playoff run. Kapag kumpleto na ang kanilang roster at nasa loob na ng court ang lahat ng bagong manlalaro, masusuri ng Lakers kung paano sila susukat laban sa iba pang mga koponan sa Western Conference. Determinado silang muling lumaban para sa kampyonato at sa mga bagong dagdag sa lineup, posible itong mangyari ngayong season. Ano sa tingin nyo mga kaibigan sa tsansa ngayon ng Lakers sa championship?